anong kanyang karapatan para turuan sa batas at proseso ng batas itong abogada na si Attorney Lopez na siya ding Chief of Staff sa Office of the Vice President? Mas maalam pa si Franz Castro na convicted criminal sa kasong kidnapping at child abuse at hindi pa nakukulong. Mas maalam pa siya kay Attorney Lopez na nag-aral ng abogasiya at nag-practice ng abogasiya. My goodness. Pero dahil bata-bata, alipores at asong ulol, attack dog, parang mga Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez, itong mga teroristang, komunistang nagpapakilalang party list like Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas, pinayagan na ma-cite in contempt ng tuwadcom nila si Attorney Lopez, ngayon nakakulong siya. My goodness. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Sa ating title po, kung makikita ninyo, ay ipinapanawagan ngayon natin na dapat ikulong na itong convicted criminal na communist terrorist urban operative na ang pangalan niya ay si Franz Castro. Nagpapakilala po siyang kongresista ng Alliance of Concerned Teachers, which I call Alliance of Communist Teachers. Numero 1 po itong tagapag-atake sa gobyerno. Numero 1 tagapag-insulto, tagapag-sulsul laban po sa ating pamahalaan, lalo na po sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, sapagkat sila po ay mga aktibong operatiba na nagsusulong ng pagpapabagsak sa gobyerno while they are pretending to be part of government through Congress. Kaya tinatawag ko po silang urban operative. Itong si Franz Castro po ay convicted criminal kasama ni Sator Ocampo doon po sa kaso nila na child abuse at kidnapping sa Tagum, Davao del Norte po na Korte, Regional Trial Court. Under appeal ito, hindi ko po maintindihan bakit hindi sila na-remit sa kulungan. Dapat may conviction, automatic remit sa kulungan. Pero sabi nila, hindi pa daw final ang desisyon na yon dahil under appeal. So malamang po, nagmaniobra sila. Ayun, si Cecilia nagpakulay din po. Thank you ha. Thanks for being you. Oy, yeah, I appreciate. So, kaya tinatawag natin siyang convicted criminal urban operative of the communist terrorist group na CPP, NPA, NDF at hindi dapat nababagay na manatili sa Kongreso, sa loob ng Kongreso. Mayroon din po siyang dalawang kasama na naiwan diyan, si Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lover Party List tsaka si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. At mukhang mapupunta pa itong kulukoy na si Raul Manuel sa National Youth Commission. At i-infiltrate naman nila ang ahensya o sangay ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan kasi ang NYC is a supervised agency under the DILG, I think. At ang kanyang direct function ay ang pangangasiwa sa mga programang dapat ipatupad upang umunlad ang Sangguniang Kabataan or SK. Ayun. Hoy, may flash report akong natanggap ha. Hold your line muna at babasahin ko ito. Coming from Negros sa Candoni, Negros Occidental, kaninang umaga ito nangyari pero ngayong hapon kinukumpirma po ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Pag sinabi nating 3rd Infantry Division sa Hamindan, Capiz po, sa Tapas, sa boundary ng Tapas at Hamindan po ang boundary nito, ang kampo. Thank you kay Mary Marjorie sa nagpakulay. Thank you so much. Ito po ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang sakop po niya ay buong isla ng Panay. Ibig sabihin, Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, at Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu, at Siquijor. Yun po ang sakop ng 3rd Infantry Division. At sa ilalim niya po, may mga brigade yan. 301st Brigade sa Dingli, 302nd Brigade sa Negros Oriental, 303rd Brigade sa may Murcia, Negros Occidental. Ayun, kaninang umaga po, may nangyaring engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga remnants ng teroristang grupong New People's Army na mahal ni Franz Castro
at kanyang pinagtatanggol at kanyang pinoprotektahan at kanyang pinaninindigan na hindi daw ito teroristang grupo. Ini-extort nila ang I think konsonhe na plantasyon sa palm oil. Kung hindi ko po nasigurado kung konsonhe, DMCI is konsonhe. So DMCI, I think ito related sa kina David Consonhe, kaya DMCI, David M. Consonhe Incorporated. Na plantasyon. So binalikan nila ang boundary ng Sipalay at Candoni. At kanina inabutan sila ng 47th Infantry Battalion ng Philippine Army. 6 ang patay sa mga NPA na ito na extortionista at manununog ng mga plantasyon doon sa Negros. 8 armas na matataas ang kalibre ang na-recover ng ating Philippine Army. Itong dahilan kung bakit atat na atat si Franz Castro na ipatigil ang programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ayaw niyang ma-identify sila na sila ang protector, financier at promotor nitong grupong nanununog ng mga bulldozer, backhoe, nang-i-extort at pumapatay ng mga magsasaka at mga sibilyan. At nang-i-extort ng mga asyendero, negosyante, politiko, at pati na po sa mga kawawang mga ordinaryong mamamayan. So inabutan sila ng malas nila. Ito'y sa Candoni, Negros Oriental, na ang lagos po niya ay Sipalay na sa Negros Occidental. Candoni, Negros Occidental din po ito. So 6 ang patay na NPA confirmed na ni Major General Marion Sison, ang Division Commander, very good friend ko po ito si General Sison, Ilongga ang asawa nito na naging kakilala ko rin sa Iloilo City. Mga PMA wives itong mga asawa nila. So mga puro PMAer ang mga asawa nila. So Ilongga kilala ko. Si Major General Sison, Division Commander ng 3rd Infantry Division. At kinonfirma nila ngayong hapon na 6 ang patay sa mga teroristang grupong NPA. Ongoing pa po ang clearing operation at 8 matataas na kalibreng armas ang na-recover. At tinutulungan ng mga pulis na maibaba ang mga bangkay at may palibing ng maayos sa kanilang mga pamilya. Samantalang kasabay nito ay nagkaroon din po mga kababayan. Ito update ay hindi ito nababalita ngayon sa mga media. Una kayo dito kay Ka Eric. Kanina din po ay nagkaroon ng recovery ng arms cache. Pag sinabing arms cache, mga armas na inilagak o itinago sa Valderrama, Antique. Boundary naman ito ng Lambunaw, Iloilo at ng Antique, Valderrama, Antique Province. So hindi pa po na-confirm kung ilan pero hindi bababa na po sa 5 matataas na kalibreng armas na itinago ng mga NPA sa boundary ng Antique at Iloilo ang na-recover ng 12th Infantry Battalion. Ayun. So, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit atat na atat si Raul Manuel magpa-deploy sa National Youth Commission para makapag-recruit ng mga kabataan, lulukuhin nila at imanipula ang kaisipan at gawing NPA. Kaya dapat makulong na ito si Franz Castro. Baliktad ang nangyari. Itong convicted criminal na urban terrorist operator for the CPP, NPA, NDF na si Franz Castro, siya pa ang nagpakulong sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte with a rank of Undersecretary just because sinabihan sila ni Attorney Suraika Lopez na hindi po pwede ang Kongreso, meaning ang Senado man o ang House of Representatives ni Tambaluslos, hindi sila pwedeng makialam sa audit process ng Commission on Audit. And that is clear. COA is a constitutional body. Not even the office of the president or the judiciary or the Congress can intervene in the internal and duly mandated by law na audit function. Magsabi tayong audit, review, assessment, and evaluation of all public expenditures using all public funds appropriated by the government. Yun po ang function ng COA. So, tinanong ni Franz Castro, criminal terrorist convicted, kung bakit nagpadala ng sulat na pinirmahan ni Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez na sinasabihan ng COA na huwag mag-submit
ng mga dokumento ng audit sa fund expenditures related to the utilization of funds ng Office of the Vice President. Tama naman, because Congress is not COA and COA is not accountable or under Congress. COA is an independent constitutional body like COMELEC. Constitutional body din yan. And also ang ombudsman, mga constitutional body yan. And also ang civil service. So, yan po ay hindi pwedeng pakialaman ng anumang branch of government. Otherwise, magkakaroon po ng pagkawala ng integridad at independence o pagiging malaya sa pressure at mga political influence ang mga constitutional body na ito, like ang Commission on Audit. So tama po ba si Attorney Zoraida Lopez na Chief of Staff ni Vice President? I thank you, Annie Jo, for pakulay. Appreciated po. Tama po ba siya, si Attorney Lopez, sa kanyang sagot doon sa tuwadcom na persecution investigation nila, nang sinabi niya na walang karapatan ang Kongreso na makialam o magdikta sa audit process and audit authority of Commission on Audit? Attorney Lopez was correct. She's a lawyer. O anong karapatan nitong bupols na si Franz Castro na umupo lang naman dyan bilang party list dahil siya ang inilagay dyan ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDP at robot yan nila Juma Sison. Robot yan ng mga komunistang teroristang partido ng Communist Party of the Philippines na saan kami nanggaling. Alam namin yan personally. Anong kanyang karapatan para turuan sa batas at proseso ng batas itong abogada na si Attorney Lopez na siya ding Chief of Staff sa Office of the Vice President? Mas maalam pa si Franz Castro na convicted criminal sa kasong kidnapping at child abuse at hindi pa nakukulong. Mas maalam pa siya kay Attorney Lopez na nag-aral ng abogasiya at nag-practice ng abogasiya. My goodness. Pero dahil bata-bata, alipores at asong ulol, attack dog, parang mga Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez, itong mga teroristang, komunistang nagpapakilalang party list like Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas, pinayagan na ma-cite in contempt ng tuwadcom nila si Attorney Lopez. Ngayon nakakulong siya. My goodness. Only in the Philippines that the criminals, the drug lords, and those involved in corruption and criminality are way above those who are duly elected or duly functional government officials. Mantikin mo, magko-cross-examine si Franz Castro kay Pangulong Duterte. Wala nga siya sa kalingkingan. Naging mahigit 10 taong piskal si Pangulong Duterte or 15 years bago maging mayor, vice mayor, mayor, hanggang maging congressman, hanggang maging pangulo ng bansa. Iko-cross-examine ng isang convicted criminal. Oy, 930 na tayo and we're only 27 minutes in our live. Yan pong dahilan kung bakit sa live ngayon natin sa Ka Eric Celis YouTube channel, marapat lamang na ipanawagan natin sa gobyernong ito ni Marcos na ang mga kriminal at mga sindikato kagaya ni Franz Castro ay walang karapatang manatili po doon sa loob ng Kongreso, and the place that they deserve to be should be in jail. Kaya ako po, pag nakita ko si Franz Castro talaga, gagapusin ko ito at pupusasan. Kung wala akong dalang pusas, itatali ko siya. Magdadala ko ng pangtali, yung plastic nylon rope, at dadalihin ko siya sa kulungan at i-turn over. Bahala na magkagulo. I will really do that because she's a convicted criminal. I will execute citizen's arrest at sasabihin ko, ang taong ito ay terorista. She is a promoter of terrorism in the country. That's why, and she is a convicted criminal na dapat nasa kulungan siya. Yan dapat ang ginagawa ni General Marbil at nila General Torre, namang instead na lusubin at saktan ang mga civilian at religious members ng Kingdom of Jesus Christ doon sa Davao noong nakaraang ilang buwan, at ipakita nilang karahasan nila o lang extreme display of police brutality and overkill of operations. Ito dapat ang inaresto nila. Si Franz Castro, mantakin nyo, sabi nga ni JM Vlogs, bitayin na yan, convicted Castro.
Good evening po ka Eric. Yes, ang masaklap pa nito, mukhang si Pangulong Duterte pa po ang ipapakulong by February or January next year. Kasi si Boying Rimulya ay nagbuo na sila sa instruction ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary ni Marcos Jr., na by the way ay nag-appoint siya sa kanya dati na Chief of Supreme Court Chief Justice si Pangulong Duterte. Nagbuo sila ng task force para kasuhan si Pangulong Duterte, among others. Unahin nila si Pangulong Duterte dito sa kaso na violations of crimes related to international humanitarian law. Non-bailable po ito. Hindi pwedeng magpiyansa si Pangulong Duterte. Skin nyo, ang convicted na mga kriminal dahil bata at alipuris at ginagawa nilang Rottweiler o Pitbull o Doberman ni Martin Romualdez laban sa mga Duterte like Franz Castro, may pundo na milyon-milyon, liquidation by certification lang. At grabe pa ang mga ayuda here, ayuda there na kanilang ninanakaw at dinadambong at gamitin nila sa pagbili ng armas at bala para sa NPA na ngayon ay nagkamatayan doon sa Negros. Samantalang hindi siya nakukulong ang mga lumaban sa kriminal, sa mga terorista at lumalaban sa mga sindikato sa droga. Ang siyang makukulong. At itong mga alipuris nila sa Tuwadcom ay talagang itutulak nila